Hi guys! Ngayong araw nga, tara samahan nyo nga ako sa mga ganap ko ngayong araw. Dahil nga araw nga ng Martes ngayon ay may pasok na naman itong ating mga anak. Habang pinapaliguan nga ng kanyang ama itong dalawa kong anak, heto nga't ang aking bunso nga ay nagising na nga. Kaya heto nga tinabihan ko at patutulugin ko na nga muna. Hindi na nga ako ang nagpaligo sa dalawa kong anak. Sabi ko nga kay asawa ay siya na laang. Nang makatulog nga ulit itong aking bunso, heto nga lilikom ko na nga itong aming hinigaan para hindi na nga maapakan at magabukan pa. Mabuti na nga lang at nakatulog na ulit itong aking bunso dahil nga hindi ko nga itong maaasikaso itong dalawa kapag nagising nga to dahil magliligalig na naman to. Kapag nagigising nga itong aking bunso, palagi nga lang itong umiiyak dahil nga wala nga ako sa tabi niya. Nang matapos na nga ako magtupi dito, heto nga at natapos na din ang anak ko na maligo. Heto nga at sinusuklayan ko na nga lang pero maalam na naman siya magbihis ng kanya. Nang makaalis na nga itong aking mga anak, heto nga at nagwalis-walis muna ako. I-share ko nga lang pala, ito nga lang yung kusina ko, ganyan nga lang yung space niya. Para sa amin, okay lang naman ang ganito, basta importante nga nakabukod ka. Papakita ko na din nga, ito nga yung kusina namin at ito na nga yung ginawa ko mga patungan. At ito nga lang yung tulugan nga namin, makikita nyo naman kung gaano nga lang siya kaliit. Pero okay lang naman dahil nga kasya naman kami dito. Importante naman nga meron nga tayong masisulungan. Heto na nga yung sinampay ko nung nakaraan, kaya nilabas ko na lang muna dahil nga umaraw. Ngayon pa lang nga ako mag-aamusal, ito nga yung binili ni asawa na pansit na nagpatagdag din nga ako ng diniguan. Kaya heto nga, nagising na nga itong aking bunso, tignan nyo naman at nagpapalambing pa nga. Sabi ko nga sa baby James ko, saglit nga lang at ikukuha ko nga siya ng amusal. Eto na nga at naredy ko na nga itong lamesa niya at pakakainin ko na nga lang siya ng binili ng kanyang ama na sopas. Etong aking bunso ay hindi naman nga ito pihikan sa pagkain. Lahat nga ay kinakain nga nito. Para nga doon sa aking anak na pangalawa ay napakapihikan nga sa pagkain. Palagi nga gusto niyang ulam may itlog na prito at saka yung isda. Yun lang naman ang kanyang gusto palagi na ulam. Kapag nga may sabaw yung pagkain niya ay hindi nga niya yun kinakain. O naman sa panganay ko at saka dito sa bunso ko ay lahat naman nga ay kinakain nila. Pwera na nga lang sa mga ampalaya at ibang gulay nga. At saka nga pala, ito nga palang bunso ko kapag nagugutom na nga ay nagsasabi na nga yan. At saka paggabi hindi nga pwede na wala nga akong handa na pagkain sa kanya na tinapay dahil nga nagliligalig to kapag gabi. Matapos ko na nga pakainin itong aking anak, heto at winalisan ko na nga yung hinigaan niya dahil hindi ko pa nga nalilikom itong mga unan. Eto nga dingding namin na may kortina ay hindi pa rin nga to nalalagyan kundi yero nga lang, kaya nilagyan ko nga to ng kortina para hindi naman pangit tignan. Syempre guys, nangangarap din tayo na magkaroon nga ng sariling bahay at saka nga ng lupa, pero this time nga ayaw ko na nga na may maririnig na ako na iba. Mas gusto ko nga na pinaghihirapan at pagsikapan natin ang mga bagay na gusto natin. Wala naman imposible sa buhay, basta magsikap ka lang at huwag kang mapapagod at titigil sa mga ginagawa natin. Dami ko ng beses na pagod dito sa pagbablog pero hindi pa rin ako tumitigil. Isang beses parang ako na sumahod dito at soon nga makakasahod na siguro sa pangalawang beses. Etong pagbablog ay nakaka-inspire din talaga, lalo na kung makakapanood ka ng mga content creator na umaasenso, nakakabili ng bahay, nakakabili ng lupa. Lahat naman tayo pangarap na magkaroon ng ganon, pero dapat magsikap tayo, huwag tayong tumigil at unang-una magtiwala tayo sa Diyos na lahat ng ginagawa natin ay magbubunga din. Kaya sa katulad ko nagbablog, huwag tayong sumuko. Kahit maliit pa lang yung views natin, ituloy-tuloy lang natin. Napahaba na nga ang kwento ko. Heto at nagsaing na nga ako dahil meron nga akong estudyante. Grade 2 na nga yung panganay ko kaya tinadalhan na nga lang ng pagkain. Heto nga at ang maluto na nga at magsasandok na nga tayo ng kanin. Di na nga nang ako magluluto ng ulam niya at bibili na nga nang ako dito sa bayan ng manok. Heto nga baonan niya, inilalagyan ko nga ng plastic dahil nga itong ang takip niya ay medyo maluwag nga, kaya dinodoble ko nga para in case nga kunin niya ay hindi nga ito matapon. Sana ko ang may kapal. Ito yung chicken roll. Hello.
Chicken ulit yan. Kakunti yung kanin na ilagay, kuya mo naman. Alisin mo na nga yung ano na yan. Sorry ka na. Ilan? Kainin mo ba?